Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras natin mga ka-agri, 6 minutos na naglabay sa alas 5 san aga. Adlaw kita Viernes, February 21, 2025, Day 52 over 365 days, sa tuig 2025. Again mo pa nga aga sa aton nga tanan, and welcome sa usa na naman ka episode, informative nga episode sa aton programa Usapang Agrikultura. Kaupod naton sa Master Control sira BOS Luis Halalon, ngan Engineer Francis Marnie Balves, ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako naman na niyo makakaupod, Charmaine Perito, na magdadara sin bago nga update na naman mga oportunidad nga ginahatag para sa aton mga parauma para pangisda, mga negosyante sa agrikultura o aton mga interesado sa agrikultura. And syempre, nagpapadayon ang aton misyon nga maghatag sen epektibo nga impormasyon ng teknolohiya sa bulig sa Department of Agriculture sa pagigsumpayan sa Presidential Broadcast Service. And yan ang aga mga ka-agri, maghihisgot na naman kita sinusano sa napaka-importante nga aspeto sa agrikultura, mao ang price monitoring ngan saad activities updates. So maaram kita mga ka-agri nga ang presyo sa mga produkto agrikultural in may ada dako nga epekto para sa aton mga parauma
mga parapangsda ngan bisan aton mga ordinaryo nga mga konsumidor. So importante nga may da kita klaro nga sistema sin pag-monitor san presyo base masiguro nga patas ang balor san aton mga produkto. Andugang paano aton lat babalikon ang mga buruhaton o mga ginbubuhat sa Special Area for Agricultural Development o SAAD program. So nano na ang mga updates, nano pan iragin hihimo para mas damo paano ang makabenepisyo ngan kumusta liwat ang implementasyon sini nga mga proyekto. So later mga ka-agri magkikita-kita sa isang audio-visual presentation, maghatag sa aton sin mas halarom nga diskusyon para tayo sa mga presyo sa mga produkto agrikultural ngan epekto sa SAAD program para sa aton mga parag-uma. So magsayod kita kung nano nan era mga updates, mga proyekto ngan syempre mga pitad nga ginhihimo pa base maging mas sustainable ang pangbuhi sa aton mga kaagri. And antes kita magpadayon sa atong programa aton anay pamatian ang jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Oras naton mga kaagri, 12 minutos na naglabay sa alas 5 san aga. And para sa aton tupiko nga price monitoring and SAAD activities updates, later aton ini o igpapaabot ini sa aton pinagi sa aton resource persons Miss Justine May Dilioro and Jessica Alvero, SAAD PRDC staff sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ini aton dugang nga paghaharampangan kahumanla san pipera nga mga pahibaro. News
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Makakaasa po sila sa bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Mount Samat ay isa lamang sa mga Flagship Tourism Enterprise Zone o FTEZ sa ilalim ng DOT TIESA. Sa ilalim ng Build Better More program ng Pamahalaang Marcos, nag-install ng aesthetic lighting sa Memorial Cross at Colonnade. Ang infrastructure development na ito sa Mount Samat ay inaasahang makakatulong sa pagdagsa ng turista at paglago ng mga lokal na negosyo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas maginhawa, mas maluwag, mas ligtas at mas moderno. Yan ang bagong Batangas Port. Malaki na ang improvement kaya tila airport na ang pasilidad. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024. Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. Sa bagong Pilipinas, bawat programa ng gobyerno ginahawa ng lahat ng Pilipino. Trabaho, turismo at solusyon sa trapiko ang hatid ng Arterial Road o Plaridel Bypass Road sa San Rafael, Bulacan. Bahagi ito ng Build Better More agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mensahe na pinaabot sa pamagitan ni Secretary Lagdameo, binigyang diin ng Pangulo ang benepisyo nito sa mga Bulakenyo. In time, this will attract even more investments, create more employment opportunities, and perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang pagsulong sa mahalagang proyekto para sa ginhawa ng mga Pilipino. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takot tuloy ang ilan nating mga kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition. We have IBM, but we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on. So that we have the entirety of the trainings that our citizens need to upskill, because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certification, particularly in partnership nga with IBPAP. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras natin mga ka-agri, 10:08 minutos na naglabay sa 5:00 san aga. So sigurado kami nga dama na sa iyon may dapakiana
nano na yan na ang presyo san bugas or nano na yan na ano ang presyo sa iba pa nga mga produkto agrikultural. And of course, may daba ayuda yan na ang gobyerno sa aton pagtaga agrikultura. So, ako mga baraka, ini aton dugang pa nga igdidetalye, pinagasan aton audio-visual presentation. So, adyan aton mga eksperto tikang sa Department of Agriculture na maghatag sa aton sindugang nga detalye. Parte sa price monitoring, nang syempre dilalat kita malimot sa aton saad program. So usa ini san pinakaimportante nga proyekto san gobyerno sa pagbulig san aton mga komunidad na nagkikinahanglan sin suporta sa agrikultura. So adi na aton na pamatian, pinaagi san aton resource persons Miss Justine May Del Oro and Jessica Alvero saad PRDC staff sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 para maghatag sindugang nga detalye sa aton tupiko, price monitoring and saad activities updates. Aton pamatian. Marasa ngayon magtanom na natikang haimo gud guol or kusog an imo mga kinakaon pati an imo mga ipinamamaligya pati an panahatag iti imo mga katawhan. An amon ginaani ng mga utanon ginsusupply namon dito sa public market, tapos may ada kami mga bali tulo na tindahan na sinusuplayan para ibaligya ang mga katawhan. Damo nga salamat gihapon sa ad program nabuligan kami nira. Unta baga madamo pat mabuligan hit sa ad na mga asosasyon. Nagpasalamat na kamihan tagasaad nga binuligan kami ni rahin baga mao pay kun kapag bulig kay bisano nga baga kuan gindulong panganingan ni kung baga maigin hatagamon. Magpa-promise kami nga among gud ini upayon nga asosasyon mga gamit among gud titimang noon para kaupayan man hit nga tanan. As business manager in pangungusgan na kon or namon nga mas sumasinsupan amon asosasyon. Ang plano ng asosasyon nga mapadayon pa nga pag-umangan magparabong pa nga proyekto in gititinguhan asosasyon nga mahimo nga usa nga kooperatiba agud makabulig ang bug-os na mulupyo hini nga barangay nga maiban-ibanan ang kakurian mga parag-uma nga makabulig gyapon kami nga tubisan diri mga direct beneficiaries nga dili gyapon ha iba nga mga katawhan. Anakon minsahe para di saad nga program hinaut unta haluag pa o damo pa nga mga asosasyon an iyo mabuligan tungod dako ini kaupay nga hinabang hiton mga katawhan nga nanginginahanglan labis na gud aton mga mag-uruma nga walay gud kapas nga panggastos ha ira mga tagsatag sa umahan. Salamat Panginoon! Yay! Sa atong mga avid listeners and viewers naton sa atong farm radio program nga Usapang Agrikultura. Iniya mababatian ha Radyo Pilipinas sugod kalbayog ngan Borongan kada Lunes kutob Biyernes 5 a.m. kutob 6 a.m. Ni Justin May at Vincola Del Oro. Nga nakuliwat ni Jessica Alvero.
Of course, mga kasangkayan, i-greet natin mga kaupod ha Department of Agriculture ug sa kita maghatagan aton mga updates. Una-una na nga naton Regional Executive Director, Director Andrew Rodolfo T. Orais, mao pangaga sir. Sir, of course, gihapon ng aton RTD for Operations, Sir Larry Sultan, ng ARD for Research and Regulation, Ma'am Jeneline Almeria. Hello po, good morning. Good morning gihapon nga dahil naton mga division chiefs. Of course, ang aton mga colleagues sa Department of Agriculture, and of course, ang mga naghahatag aton ng mga updates, naghahatag aton ng aton inspiration nga mag-aadahin mga sugaling nga programa, waray ibakon aton mga farmers and fisher folks. Thank you so much po ang iyo pamati. Okay, so yan na February 21, 2025. Biyernes nga adlaw, so dapat may tabo, dapat mamamalit, may grocery. So, dapat parang kita kung ano ang mga presyohan natin yan na merkado. Diba? So, mga kasangkayan, at anaton bantay presyo hatag aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Salamat po ang iyo pag hatag amon ng update. So, ini po nga aton presyohan. Tigang po ini nga Burungdan City, Eastern Samar nga presyo. So tigang kita aton rice, imported commercial rice naton special, 55 pesos ang kada kilo. Premium, 55 pesos ang kilo. Local commercial rice, special, 67 pesos ang kilo. Premium, 55 pesos ang kilo. Well-milled rice, 53 pesos ang kilo. Regular milled rice, 48 pesos ang kilo. Para liwatan naton corn grits, may dakita corn nga cracked, 46 pesos, ngan ang corn grits, 48 pesos. Didiliwat kitahan aton mga isda. So, ang bangus large, 260 pesos ang kilo. Bangus nga medium, 260 pesos gihapon. Tilapia, 240 pesos. Ang aton squid, naabot iyahin 140 pesos ang kilo. Ang aton luwat yellowfin tuna, 280 pesos. Para liwatan mga gusto magluto ng karne, hanya na nga weekend, sumaya na kita beef ram, 420 pesos ang kilo, beef brisket, 320, pork kasim, 340, ngan ang pork liempo, 340 pesos gihapon. Ang aton luwat manok, ang dressed chicken, naabot yan 200 pesos. Ang aton mga bunay, ang small, 8 pesos. Medium, 9 pesos. Large, 9.50 pesos. And extra large, nabot yan, 10 pesos. Para liwatan naton mga utanon, may ada ang palaya, bitter lagi hapon, biskan tapos ng Valentine's, 160 pesos. Ang sitaw, 160 pesos. Ang pechay nga native, 110 pesos. Squash, 50 pesos. Eggplant, 120 pesos, ang kamatis, 150 pesos, ang repolyo, 100 pesos, ang cabbage, 100 pesos, ang carrots, 100 pesos, ang habituelas, 160 pesos, ang patatas, 160 gihapon, pechay bagyo, 140 pesos, chayote, 40 pesos, ang bell pepper nga green and red, medyo mahal-mahal, 450 pesos ang kilo. Dadiliwat kitahan aton mga panakot. Onion red, 180 pesos ang kilo. Onion white, 160 pesos ang kilo. Ang aton garlic, 160 pesos. Ang luya, 200 pesos. Nga ng chiling labuyo, 450 pesos. Okay, makadiliwat kitahan presyo naton mga prutas. Ang kalamansi, 120 pesos ang kilo. Ang banana nga lakatan, 50 pesos. Ang latundan, 30 pesos. Ang saba, 30 pesos. Nganan mangga, 150 pesos. Ang pomelo, 60 pesos. Ngan ang watermelon, 60 pesos gihapon. Okay, nga diliwat kita na aton mga asukar. Asukar nga refined, 90 pesos. Sugar nga washed, 80 pesos. Sugar brown, 75 pesos. Nga ng aton cooking oil, ang litro po ini na abutigahin, 110 pesos. So, ini po yung nga presyohan. Didi po ini ha,
Borongan City, Eastern Samar. Again, i-remind po nato ng ating mga kasangkayan nga ang atong po presyo, nag-iiba-iba po hiya kung diin ka mga lugar nagtitikam. Iba-ibang presyo ang kada merkado naton. So ayaw ka mo kapapausa kung itamo niya na ginahatag na presyo is iba nga tuluatan niyo mga lokal na merkado. That's correct. Naninihatag aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Salamat po han iyo paghatag haamon hini nga updates. And speaking of updates, ano mga kasangkayan, adi nalawat kita yan na para maghatag yung updates. Hatikan has Special Area for Agricultural Development Program o kung SAAD. So maaaring nakita ko na SAAD, pinihiya nga special project o sa ini nga naga-alleviate ang poverty incidents nga ni haaton na rehiyon. So, yun na nga February, may nakita mga updates, mga good news kikang hasaad. So, ini ang mga nagmamanifest nga ang saad talaga nagahatag haatonhin kaupayan, ang mga projects nato nagahataghin kauswagan na aton mga beneficiaries. So, usa dida, usa nga inin egg production project nga iginhatag han Special Area for Agricultural Development Program ha tutulok asosasyon an usay ni San Roque Farmers and Fisherfolks Association. Tingin ha Pintuyan, Southern Leyte. Yes, Justine. Ano po gihap ang Bennett Farmers and Fisherfolks Association. Gikan ha San Ricardo. May naliwat kita, Bungawisan Caritas Vendors Association. Tika ha San Francisco, Southern Leyte. Inihiraan ng mga kasangkayan, good news talaga. Kay nag-expand hirahan ira egg production project. So, ang San Roque Farmers and Fisherfolks Association and Pintuyan, naka-expand hira, nakadugang hirahin 192 ka-heads and RTL or since rin pa nga ready-to-lay chicken. Okay, yes, Justine. Natuluwat Bennett Farmers and Fisherfolks Associations, nakapag-dugang gihap-hirahin 190 nga chickens. Wow! Of course, di rin magpapaurhian Bungawisan Caritas Vendors Association ng San Francisco, nagkaadang rahin 150 heads additional nga ready-to-lay chickens. Wow, congratulations sini nga mga asosasyon. Salamat po kay napag-prosper niyo. Na-develop po niyo ang Project Hansaad. Yes, mas nakaka-motivate no Justin no nga masabtan hit aton mga viewers yan nga naton mga listeners no nga naton mga farmers nga gintatagan hin project napa-expand na nira, napalambo na nira kumbaga ang project na iginhatag. So iniluwat no nga expansion nira Justine, di din nira kuha aliwat hanira savings na. So hanaka-income na hira, han pamaligyan na han bunay, may na nira yan na savings nga ira inigin ba bangko. Wow, di ba? So ang savings han San Roque umabot na yan 351,215 pesos. Imagine ito. Wow, dako-dako na. So may gihapon na naton Bennett Farmers and Fisherfolks Association, may na nanira savings nga 140,416 pesos and 77 centavos. Wow. Nakabangko po ini. Wow, talaga nakaka-amaze. Ang Bungawisan Liwat, 104,525 pesos. Imagine ito, 6 digits na talaga. So talaga nagpapamatuo din nga may pera sa agrikultura. Imagine that. Egg production pala ini. Usa pala inihan mga kuan, damo nga projects nga iginhatag SAAD program no. Ganiniluwat hira nga mga associations in makalilipay na ba nga makahatag hiran report ha aton no nga diha sa SAAD region no nga mas hira nga nag-initiate na kami nga anamon savings no ma'am and sir anamon savings kesa adalay ito nakatambak lagi na nakakuan laha bangko. So gabay na palit nira daw hin chickens kay para daw nira production adlaw-adlaw mas dumamo pa. Yeah, that's correct. Actually mao pa ito yung mindset nga talagang an aton mag-expand, dumamo pa ang production. Diri lang kasi ini ang kada aton mga members ang nabubuligan. Pati nga gihapon ang komunidad. Kaya syempre nasisiguro ang production ng bunay, ang supply ng bunay, haaton mga komunidad.
Yes. So, siring panong naton mga farmers nga to, Justine, nga anira ko ng mga neighbors dito, nagpapasalamat good nga may gihapon project ng saad. Kay, biskan ko no diri hira mga beneficiaries, so yan na, nga nakakapag-produce na ng itlog, ang mga gimbabaligya nga bunay naton mga farmers, nakaka-avail hira. Hira una nga nakakapalit nga to. So, syempre, mas harani ay haira, mas baratuan ira palithan bunay, mas nakakatipid na ang mga residente. O, di ba? So, ini nga pala ha, dako talaga init bulig ha aton mga kabataan. Kaya ang gunit number one nga inin breakfast. Ang mga paborito gunit mga bata. Ano pa, pagbalon pa, mas barato pa hiya nga pagbalon kay eskwelahan at mga estudyante. O, di ba? Siyempre, pangunahing ingredient kasi gihapon po bunay mga aton mga pastries, sa aton mga bread, aton cake. So talaga, masurong talaga egg production project. So sana na-inspire kit mga youth nga mag-engage talaga into agriculture. Kay agriculture, diri la kay passion kasi hiya. Diri la hiya kay about business la, diri la about hiya pag-producing food. But syempre, pag-upliftan aton mga farmers marginalized sector. Yes, so of course, no, ini nga kuan success na naton mga farmers, diri nga ini magiging sugad ini hira ka successful kung waray liwat coordination yun support liwat naton mga local government units. Actually, dapat pasalamat naton saad program aton mga provincial and local government units ira taus-pusong suporta po aton program kasi kung waray hira diri gihapon magiging actually dakot ira part na naging successful ang aton program. Yes po. And speaking hiton liwat Eastern Samar nagkaadaan PLGU Eastern Samar ngan saad Provincial Program Management Support Office and coordination meeting para liwatan niya nga 2025 ng mga projects sa saad haira probinsya. So, inihiya pinangunahan ni Ms. Mary Grace Falconet ang aton Agricultural Program Coordinating Officer. Ang Eastern Samar, kaupo din aton PPMSO Eastern Samar Team. Nga nakatugihapan naton Provincial Agriculturist nga Hilio Capon. Hello po, sir. Kung namamati ka po, hello po, good morning. Yes, makayawag ka, sir. Opo. So, inihiya nasabi nga meeting, gin-discuss din niya ang status ang mga projects saad program nakalabay nga tuig. So gin-address gihapon din yan mga issues and concern nga diri na kung pwede nga diri na hiya manabo or maagian pahan niya na liwat nga tuig. Okay, yes, Justine. So, naton Eastern Samar Provincial Coordinator, Hansaad, he Sir Evan Jess Villanueva, mo pangaga, sir. So, hiya adto nag-discuss liwat naton mga PLGU, nira planning, collaboration, ngan partnership liwat with Saad. Since diri manggod talaga makakaya ng Saad team gudla, hira gudlaan maghahatag ng mga projects, magmo-monitor, magde-deliver naton mga interventions. So, kailangan naton ng partnership with the LGUs. Yes, always itong hirap upod naton aton program. So, ang Saad Eastern Samar may dakita na kaaluntaga para haira nga 16,363,540 pesos nga inin mga projects nga related swine. May daliwat para ini 2025, 5 nga swine-related projects, 13 nga mga high-value crops-related project, nga 6 nga poultry-related projects. Okay, yes, Justine. So, ini nga mga projects naton, mga livelihood projects, para iniluwat naton 24 na farmer groups na beneficiaries naton nga daha Eastern Samar para han mga 2025 projects ang saad. Simpaman ang PPMSO Eastern Samar nga ma-focus talaga hirahan aton marketing. Ang aton marketing aspect, ang partnership naton ng aton mga local retailers nga wholesalers. Kay usay ni nga pagpadamuhan market link, magpadamuhan connection ng aton mga farmer groups kundi nira ibabaligan ira mga farm produce. For example nala kung may danira dito vegetable, bisan magtatanong hira yan bisan diri pa hira
nakakagtanong, may dala nira potential buyers. So, di rin nahiraman mo problema pag abot ang panahon nga harvest na, may nakalaan na nira nga pwede nira inin baligyaanhan era mga pananom. Yes, kay asya ito number one ko talaga nga re-report niya problema nato mga farmers just no, nato mga side beneficiaries, nayakan nga ma'am and sir, itamon kasi liwat number one nga problema kay kung mag-harvest na kami, namumroblema kami kung hay namon igbabaligya. Like for example, haira community, kung dadamo na tira na harvest, kay di rin naman ito mauubos nila within their barangays or within their community, asya ito nga ansaad liwat through the marketing assistance and enterprise development, kami liwat hatoan na bulig liwatan mga farmers para liwat makakabilinghan mga retailers nga wholesalers nga pwede gihapon magkumprahan nila mga produkto. Yes, ngayon maid good man mga kasangkayan na buligap ito na naton beneficiaries para baligya di diha kaliwa or di diha merkado, di diha downtown na bulig po ito diha pag-assist ang atong mga farmers mabaligyaan ito nga mga produkto naton. Yan iniliwatan ginbubuhatin na naton maed team kay para liwat maiwasan natin ang ginsisiring nga mga middleman kay kung nasulod naman gudit middleman nagiging tendency ito kay pag abot hit produkto ngadto sa merkado mas mahal na hiya muro mahal hiya. So asya ito ginsisiguruhan natin mga saad beneficiaries nga anira maging babaligya nga produkto mga presko pero barato. Yes, so ang ginsisiguro man ang programa nga may kita food or pagkaon na aton table and at the same time may naghihapon pagkaon ng komunidad at farm gate prices. Abot kayang halaga. Yes, so asya ito nit panuyuhan saad nga dirilaan magbe-benefit in ang mga farmer groups na nga gintatagan han livelihood projects. Of course, pati gihapon ng community magbe-benefit gihapon nakakapag-produce na hera ng pagkaon. Actually panuyan talaga saad nga inin maging sustainable, successful and sustainable ang aton mga proyekto, diri lahaig production, kundi haibag gihapon swine related, vegetable related, mga projects naton, poultry related. So amo talaga inin nga maging successful community-based enterprise hira amot-amon mga objective para hira inin bisan waray na saad, bisan inin waray programa nga ma-suporta ira kaya na nira tumindo ga ira mga sarili nga mga pa. So amo talaga amon goal. Yes, of course. So I think han status na nato mga farmer associations na Justin kaya na magud nila tumindo. Kay imagine kita pala naton poultry projects may nila mga 3 digits na mga savings. Actually, nakaka-inspire maging farmer. Thank you so much at aton mga farmers kay inin may nakita pagkaon na aton table. At the same time hira gihapon nagkakaadahirahin way para liwat ma-uplift ang era life at the same time an era ma-achieve nila economic growth sa era panginabuhi. Yan, yes. So damo nga salamat hanaton mga farmers, hanaton mga saad beneficiaries nga ginupay nira pag-manage ngan pagdarahan mga livelihood projects nga ginhatag saad saludo saad hayo nga mga hardworking farmers nga hinaot unta nga may padayon pa niyo. Yes. Hinaot unta gihapon nga mahikayat nato na iba nga mag-engage into farming. Kay ini talaga ang aton kailangan food security and food sufficiency aton nasod. Kaya kung may mo mga further pa nga questions, queries sa aton tungod amon project ang saad or kung may mga banner programs pa, pwede po kita bumisita aton Facebook page na Saad Eastern Visayas or Department of Agriculture Eastern Visayas para po naton mga updates and aton mga bantay presyo nga iba pa nga mga activities sa Department of Agriculture. Yes, like and share na lang po naton mga post nga para gihap mas damo pa makakita ngan makabasa naton mga updates po. Yes, of course. And kung may lalot kita mga pangkiana, pwede gaya bumisita nga diha Department of Agriculture Regional Field Office 8, Canuraw Hill, Tacloban City. So ayan medyo nagkukulang na gud mangkitan oras mga kasangkayan. Damo nga salamat po iyo pamati hamon. Hinaot-untan natagan namon kamo yung mga updates and inspiration nga mag-engage kita in agriculture. Salamat nga salamat iyo pamati hamon.
Ako ngayon po ay Justin May Advincula Dilior. Nga nakaliwati, Jessica Alvero. Damo nga salamat. Damo nga salamat, mga pangaga. Aton hibaruan ang mga pitad nga dapat buhaton kunan babuyan gintatahapan na may ASF. Ano nga ni ang ASF? Ang ASF o African Swine Fever hinusa nga sakit hin baboy nga nakakatapon haig ka si baboy. Diri hatawo. Pero posible ang tawo ay makadara haiba nga lugar. Paano naton masasabtan nga may ada ASF ano sa nga baboy? Amoy ni hiyaan aton mga simptomas para masabtan nga may ada ASF ano sa nga baboy. Hataasan hiranat, nanluluya, waray gana kumaon, nanlalapa ka, nagsisinuka, nag-iinuro-uro, napupunitan ang burod nga baboy, tingdaay nga namamatay, nang ginkukurian pag ginhawa. Anon aton dapat buhaton? Una, ipaeksamin dayon ang mga binuhi nga baboy. Kung ginuusa nga nasakit ang imo binuhi nga baboy, isumat dayon ini ha municipal, city, provincial veterinary office ug agricultural office ha iyo lugar. Pakigsumpayan ha BAI Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory o ha pinakahirani nga Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory para makuhaan hin sample man masabtan kung ano nga sakit ang nakatapon ha baboy. Dapat naton ini i-quarantine ano sa nga lugar. Samtang naghuhulat ang resulta, dumaop ha iyo municipal, city, provincial veterinary office ug agriculture office para mabuligan na diri na magsarang ini nga sakit. Igindidiri ang pagbaligyahan karne tikang hababoy na may sakit nganhan paghimo hini nga processed meat, sugadan tosino, hamon, hotdog, longganisa ngan iba pa. Paano naton mapupugngan makatapon ini nga sakit? Kung nakumpirma nga ASF ang sakit, pakigsumpayan ang mga gintutuinan para pagpatuman han mga balaod nga magpupugong paglarab hini nga sakit. Upod an saktong makatawo nga pamaagi ha pagpatay han baboy nga may sakit, limpyuhan ngan igdisinfect ang tangkal, mga gamit upod an palibot hini, iglubong ha hilarong nga buho ang mga namatay na baboy ngan butangan ini hin disinfectant bag o takpan. Ayaw iglabog ang mga patay na baboy hasalog para diri magsarang ini nga sakit. Paano naton mapupuypuy ang ASF? Una, magpakaon ha mga binuhi nga baboy hinsakto nga tubong o feeds, ayaw pagtubong hinsagmaw. Ikadua, himuon permi nga malimpyo ang babuyan, tangkal, budega nga nandibong hini, upod ang mga sarakyan na gagamit. Ikatulo, magbutang hin footbath nga disinfectant ha babuyan. Kaupat, iglubong hinsakto ang mga nagkamatay na baboy, upod ang mga baya hini, magsulot hin personal protective equipment o PPE, sugad han butas, guantes, ngan iba pa. Ikalima, ipasabot dayon ha City Municipal Agriculture Office o ga Provincial Veterinary Office kung ang binuhi nga baboy may ada sakit o tigda nagkamatay. Ini hindi pira lang nga painumdum tikang Department of Agriculture Rion 8. Damo nga salamat. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oras natin mga ka-agri, 14 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alasay san aga. So grabe no, daman ato na hibaruan yan ang aga. And may dapausin pala natin at the end of the program, sa natin audio-visual presentation. So na natin mga pitad nga kinahanglan himuon in kaso sin tatahapan na natin mga baboy sin ASF. So bari kita sa natin tupiko price monitoring and saad program. So nakita natin nga importante ang price monitoring kung sa diri ni basta pagsubay san presyo kundi usay ni nga pamaagi basi masiguro nga patas ang balor san aton mga produkto para san aton mga parag-uma ngan syempre para luwat san aton mga konsumidor. And of course padayon ang programa nga saad program san DA. So waray duda nga dako ang bulig san DA o saad program sa aton mga komunidad. Ngan ini nga programa nagpapakita nga kung may da kita pagkaurusa, may da tinuod nga pagbulig, ngan may da mas klaro nga dalan ti pakadtusan mas progresibo nga agrikultura. Sa naton may hibaroan tikang sini nga tupiko, so para sa naton mga parauma magin alerto kita. Mahibaro san presyo san mga produkto nga nagpursigi ang mga oportunidad nga ginahatag san gobyerno.
Ikaduha, para sa aton mga konsumidor, suportahan naton ang mga lokal nga agrikultura ngan biling kitano sa mga produkto nga tikang mismo sa aton mga lugar. And ikatulo, para naman sa gobyerno, igpadayon lang suporta sa aton mga parag-uma ngan siguraduon nga patas ang sistema para sa aton nga tanan. Sa mga kaagrano, hinumdumon naton nga ang agrikultura, di rila ini basta trabaho, kundi usa nga misyon, usa ini nga paagi sin pakabuhi, usa nga pamaagi sin pagbulig sa aton mga pamilya, ngan usa nga pamaagi sa pagbulig sa aton bugos nga nasod. Oras naton, 48 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Kita mabalik ko humanlasan pipirang nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Sa bansang gusto ng kaunlaran, isa sa mga paunahing kalaban ang gawaing iligal. Ito ang isa sa layunin ng Philippine Reclamation Authority, ang sugpuin ang illegal reclamation sa bansa. Yung illegal reclamation kasi, ito yung mga walang permit kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong Table of Organization ng PRA, masusing naiimbestigahan ang bawat lupa para matukoy ang mga nararapat sa ating bansa. Sa bawat illegally reclaimed lands na mababawi ng pamahalaan, siguradong makikinabang ang mga nangangailangan. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Likas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ng prioridad ng pamahalaan. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas malawak, mas accessible, at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. 25 ektaryang reclaimed land ang inlaan para rito at lalaniman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ang matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan, ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. In-absorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa. Para makakuha ng magandang trabaho
o di kaya'y makapagtayo ng negosyo. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras natin mga ka-agri, 8 minutos na lang nagpapabilin antis mag-alasay san aga. Aton anay kumustahon ang kamutangan san aton panahon para yan na adlaw Viernes, Pebrero 21, 2025. Adi si Ma'am Grace Castañeda, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sin live report. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay February 21, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating area of responsibility. Ngunit malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang nakakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line at ng amihan. Kung saan meron pa rin po tayong mararanasan ng mga moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan dito sa Southern Luzon, Visayas, maging sa ilang bahagi pa ng Mindanao. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din po yung kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, maging dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon, dito sa Metro Manila at maging sa mga karatig na lugar nito, dulot naman po ng amihan. At nakikita natin in the next 2 to 3 days, ito pong amihan at ang shear line ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, maging sa ilang bahagi pa ng Mindanao. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulap na kalangitan at meron pa rin tayong mga mararanasan na moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Quezon, dulot po yan ng shear line. Samantala, magiging makulimlim din yung panahon at na may mga kasamang pag-ulan dito sa bahagi ng Metro Manila, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa area din ng Quezon, ng Aurora at nalalabing bahagi pa ng Calabarzon, dulot naman po ito ng amihan. So kapag po tayo lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito. Samantala sa bahagi naman ng Ilocos Region at nalalabing bahagi pa ng Central Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong mararanasan lamang na isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agad ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas maging ang area din ng Palawan, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, maging ang bahagi din ng Davao Oriental ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan at ng mga pag-ulan. Ito po mga pag-ulan nito ay mga moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas at Caraga, dulot po ito ng shear line. So muli po, patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, dulot naman po ito ng easterlies. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng easterlies. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agad ang temperatura sa Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At dahil po sa epekto ng shear line ay meron tayong pinalabas na weather advisory kung saan ngayong araw ay meron po tayong mararanasan ng mga heavy to intense na mga pag-ulan sa area ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, dito rin sa bahagi ng Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantala, moderate to heavy naman po yung mga pag-ulan sa Palawan, Oriental Mindoro, maging sa bahagi din ng Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, sa area ng Catanduanes,
Camarines, Albay, Masbate, Aklan, Capiz, maging sa bahagi din po ng Samar, Biliran at Leyte. Samantala, bukas naman ay makakaranas pa rin tayo ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan dito rin sa bahagi ng Palawan, Oriental, Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, maging sa bahagi din ng Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, maging sa area din ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dulot pa rin po ito ng shear line. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan at pagiging alerto po. And makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU, lalo na po dun sa mga areas natin na prone sa flash flood at sa mga landslides, and also dun sa mga areas din po na patuloy pa rin nakakaranas ng mga pag-ulan simula pa nung mga nakaraang araw. And para naman sa lagay po ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, maging sa silangang dagat baybayin ng ating bansa kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:17 ng umaga at lulubog mamayang 6:02 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Damang salamat, Ma'am Grace Castañeda, Weather Specialist, tigang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sin updates. Oras naton mga kaagri, 1 minuto na laan nagpapabilin antis mag-alas 6 san aga. That's all for today. Otro damang salamat sa niyo pagsubaybay ng pagpamati sa aton programa, and shout out sa aton mga listeners, viewers sa aton Facebook Live. Good morning, Victor Digia Doroha, Rans M. Dano, and good morning, John Julius Lazaro, aton former OJT. And syempre, good morning liwat sa aton mga listeners sa aton Radyo 882 kHz AM band. And ayaw ko makalimot liwat pag-like and follow sa aton Facebook page and subscribe sa aton YouTube channel Radyo Pilipinas Kalbayog, and padan kamo nga mamati sa aton mga radyo. Sa aton mga nakaupo didi sa Master Control, BOS Luis Halalon, ngan Engineer Francis Marnie Balvez, ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navelon. Ako naman ang iyo nakaupod at Charmaine Perito. And padan paghihapon kita next week nga mag-urugpod, next week February 24, 2025, Lunas nga adlaw. Tikang alas 5 kutob alas 6 aga kada Lunas hangtod Biyernes. Sa lain na luwat nga edisyon sa aton programa. Masunod na ang programa Morning Report, and mga iton mga ka-RP, stay safe, productive, and always inspired. Ini ang aton programa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily